Magandang umaga po. Sa magandang umaga po, church. Ayun. Dami kong screen time ngayong Sunday, grabe. Anyways po, ako po ay nabe-bless at nagagalak po na ako ay nasa iyong harapan dahil naitasan po akong maghayag ng isang maikling mensahe tungkol sa ating mga talento na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming tagapagtustos at tagapagbigay ng lahat ng talento, talino at kakayahan. Kami patuloy na nagpapasalamat dahil tinuturuan mo kaming maglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Ihanda mo ang aming puso sa pagtanggap at pagdinig sa iyong mensahe para sa amin at naway masunod namin kayo bilang ehemplo ng pakikipagkapwa sa aming paligid, gamit ang mga talentong ibinigay niyo sa amin. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po pala ako magsimula, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Wainwright U. Salcedo. Wayne na lang po kasi mahirap po banggitin ang first name ko. At ako po ay isang miyembro ng kabataan at kasapi din po ng simbahan po ito nung maliit pa po lamang. Lahat po tayo ay may natatanging talento, hindi po ba? Na sigurado akong ginamit o nagamit na po natin sa pang-araw-araw na buhay. Mayroong mga magagaling sa akademiko, matematika, siyensa, pati na rin sa kasaysayan at pag-aaral ng ating lipunan. May ilan din naman na nabiyayaan ng talento sa sining, pagkanta, pagpinta, pagtugtog, pagsayaw at pag-arte. Ngunit, kailan natin huling ginamit ito at inaalay sa pagseserbisyo sa ating Panginoon? Nakasaad sa unang Pedro, Kabanata 4, Talata 10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Nagawa na ba natin gamitin ang mga talentong ibinigay sa atin para sa kapwa natin at hindi para sa pagkilala ng pangalan natin? Mahirap man isipin, ngunit mayroon mga panahon na ang paggamit sa mga talento natin na binayaan sa atin ay nagiging dahilan para hindi makita ang tunay na saysay ng mga kakayahan nating ito. Aminin ko po nung bata pa ako, nung mga ganito pa po ako kaliit, hindi ko pa rin po talaga nakukuha or naintindihan ang konsepto ng paggamit ng aking talento sa simbahan. Kaya't minsan kapag ako ay pinapatugtog or pinapagkanta, ay ayoko po talaga. Dahil either nahihiya po ako or wala lang, hindi ko po alam kung bakit ayaw ko po nun. Pero ginagawa ko po naman. Subalit, habang patuloy po akong lumalago sa simbahang ito, sa aking pananampalataya, nakita ko at naintindihan ko ang ibig sabihin ng ating talento. Una, ito po naintindihan ko na ang ating talento, dahil tayo ay mga mabubuting katiwala ng Diyos. Nakasaad po dun sa verse natin, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Opo, pinagkatiwalaan po tayo ng Diyos na gamitin ang ating mga talento para sa mabuti. Tayo man ay nagkasala, biniyayaan pa rin tayo ng iba't ibang mga regalo kagaya ng ating mga talento. Dahil gusto niya tayong makitang lumago gamit ang mga talentong ito sa ating buhay. Magandang isipin, no? Na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa mga bagay na ito, ang oras, talento at kayamanan. Dahil naniniwala siya na kaya nating palawakin ito at gamitin ito sa angkop na paraan. Kaya't huwag nating isipin na walang patutunguhan ang mga kakayahang ibinigay sa atin ng Panginoon. Kung hindi mo alam kung saan ito ilalaan, mabuti nang simulan natin ito sa simbahan. Dahil ang ating mga talento ay isa ring tunay na paglilingkod sa kapwa para sa kapurihan ng Panginoon. Nakasaad sa verse din po natin,
na gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Bakit tunay? Ito ay dahil hindi magiging totoo kung iyong intensyon ay hindi angkla sa salita ng Diyos. Kung hindi nakaangkla sa ang talento natin, ang ginagawa natin, sa kung ano ba ang Diyos. Kung sino ba ang Diyos. Ang bawat ginagawa natin sa buhay ay may angkop na talino na ginagamit natin na ipinagkaloob natin sa Diyos. Gawin natin ang lahat ng makakaya natin upang maging kagaya niya na mayroong pagmamahal at mabuting puso sa lahat ng ginagawa. Mahirap ipakita ang ating mga talento kung ito'y hindi galing sa puso at para sa pagkakalkilanlan lamang. Tandaan natin ang Romans chapter 11 verse 36. Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Hindi natin taglay ang buong kapangyarihan ng mga taglay nating talento. Tandaan po natin na ipinagkaloob niya ito sa atin para magamit sa tama, mabuti, at para sa kalwalhatian niya lamang. Pangatlo ay ang ating mga talento ay isang aktibong paglilingkod din sa kapwa. Kagaya ng nakasabi sa ating verse, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa. Kaya't meron tayong mga ministry sa ating simbahan upang mas lumago tayo sa ating mga kakayahan at talento para sa kapurihan ng ating Panginoon. Naalala ko nung unang panahon na ang aking nanay ay nagturo sa akin na sumali sa children's choir, na bumaba sa baba para mag-Sunday school, at para matuto sa puso, sa Puno Symphony Orchestra. Lahat ng ito ay isang handog na papuri at pasasalamat sa Panginoon. Ito yung sabi niya sa akin. Dahil sa kahit anong hirap, sa kahit anong pagsubok, sa kahit anong kasiyahan at kagalakan, biniyayaan ako ng Panginoon ng ganitong klaseng talento dahil gusto niyang ipahiwatig ko kung gaano katapat ang Diyos sa lahat ng kanyang sinasabi. Kaya't naging ugali ko na po na sa lahat ng aking gagawin, palagi kong iniisip na ito ay para sa Panginoon. Dahil siya ay walang hanggang nagpaparamdam sa akin ng tunay na ligaya at pag-ibig sa buhay. Kahit gaano man ako kapagod sa eskwelahan, kahit gaano kadami yung aking mga assignments na kailangang tapusin, palagi ko pa rin kailangang isipin na ang lahat ng aking ginagawa ay para sa Panginoon lamang at wala ng iba. Sa aking paglilingkod sa simbahan, hindi ko inakala kung gaano kalaki ang magiging impact nito sa aking buhay. Patuloy akong naglingkod at naglilingkod sa Kanya hanggang noong Hunyo 13, 2024, hindi ko po inakala na ibinigay niya po sa akin ang isa sa hindi ko inaakalang biyaya na may bibigay niya sa aking buhay. Ang makalibot sa bansang Italia upang tugtugan ang mga kapwa nating Pilipinong OFW at patanarin ang mga Italiano na mga musikang sariling atin. Iba talaga si Lord kapag pinipili natin siyang paglingkuran sa kabila ng mga pinagdadaanan natin sa buhay. Amen po ba yun? Maaring pinagkatiwala niya sa inyo ang kakayahan na magturo ng salita ng Diyos, ang pagkanta sa koro ng simbahan, ang pamamahala ng mga iba't ibang organisasyon sa ating simbahan, ang pananalangin, o di kaya'y ang paggamot sa mga nangangailangan at walang kakayahan. Ipinagkatiwala sa akin ng Diyos ang talento ng musika at hindi ko man alam kung saan pa niya akong gustong dalhin sa talentong taglay ko. Ang alam ko lamang ay ito ay magsisilbing kabutihang handog para sa ikauunlad ng aking kapwa at para sa pagpapahayag ng kanyang pag-asa at pagmamahal sa buhay.
Kapag patuloy nating ginamit ang mga kakayahan at talento na ito para sa Panginoon, tunay na lalago tayo bilang mga anak niya. Ito'y kanyang dodoblehin o titriplihin pa, ayon sa lalim ng paggamit natin sa ating mga talento. Sa aking pagtatapos, naway ang mga talento na taglay natin ngayon ay huwag tayong magsawa na gamitin ito para sa pagpupuri at pasasalamat ng ating Panginoon. Huwag tayong magsawang maghatid ng kalakasan at motibasyon sa ating mga kapwa. At kapag hindi mo pa rin alam kung ang kanilang kakayahan sa buhay ay magagamit sa kung ano man, tandaan natin na tayo ay binayayaan ng Diyos ng kakayahan upang magsilbing ilaw at gabay sa ating kapwa, anuman ang ginagawa natin sa buhay. Manalangin po tayo. Panginoon naming mahal, maraming salamat po sa iyong taglay na kakayahan na ipinagkaloob mo sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po sa talento, sa talino, at kakayahan na ipinagkatiwala mo. Panginoon, palagi ninyo po kaming katukan sa aming mga puso na ang aming paggamit sa mga talentong ito ay hindi para angkinin na kami ang nagpapagana nito, kundi dahil sa iyo ay mas lumalago ang aming buhay. Dahil nanggagaling itong lahat ng ito sa iyo lamang. Gamitin niyo kami, Panginoon, sa paglilingkod namin sa aming kapwa at lalo na sa aming simbahan. Minamahal ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po. Si Kristo higit sa lahat.